Sinasabing ang buhay ay mahiwaga at kung minsan ay matalinhaga. Gaya ng pag-ibig, madalas ay inaabot ng matagal bago makapagdesisyon ng paglagay sa tahimik. Pero minsan naman ay panandalian lamang ay dumarating kaagad ang pangakuan sa harap ng altar. Pero bago ang pag-iisang dibdib, mahaba o may klima ng proseso nito ay masasabi pa ding malaking pagpaplano ang nakapagitna bago mangyari ito. Ang inyong mapapakinggang kwento ngayong Sabado ay istorya na galing kay Liza, isang babae na mabilis na hulog sa tamang lalaki. Na bagamat hindi pa matagal na pagkakakilala ay naibigay na sa kanyang lahat ng ikakaligaya na nararapat sa isang babaeng magiging kaisa-isang dibdib. Hindi sila dumaan sa kung anumang mga balakid sa kanilang pagmamahalan. Dahil pati ang ina ng kanyang mapapangasawa ay sobrang minahal din siya bilang isang anak. Subalit papaano kung ang halos perpektong kaligayahan na nagsisimula pa lamang ay biglang putulin ng pagkakataon? Tayo nang kilalanin si Liza at si Tim, may ugnay mo kaya ang buhay mo sa karanasang dadaanan ng ating tatlong pangunahing tauhan. Hindi po ito istorya ng love triangle, pero ito ay istoryang kakalabit sa iyong puso bilang kasintahan, anak at kapatid. Ito ang storya ng pag-ibig kung gaano kahalaga ang pamilya para ito ay maging isang matagumpay na pagsasama. Sinasabing ang isang relasyong may matatag na sandigan ay hindi kayang putulin kahit ng sariling kapalaran. Alamin natin kung paano magtatapos ang isang simulang pinutol at muling nagpatuloy. Dito lang yan sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, bago po ako magsimula sa parte ng buhay ko na ito na nais kong ibahagi sa inyo, ay gusto ko na po munang hingin ang pangunawa ng lahat ng ating mga kabarangay. Pinalitan ko po kasi ang mga pangalan pati na ang mga apelyido na isinama ko rito sa kwento para po manatiling kaming pribado. Nawa ay maintindihan ng lahat na gusto ko lamang pong ibahagi ang sinapit ng aming pamilya sa mapaglarong kamay ng tadhana. Ako po si Liza, 25 taong gulang. Kasalukuyan po akong call center agent dito sa May Taguig. 5 taon na po ako nagtatrabaho sa kumpanyang pinapasukan ko. Dito ko din po nakilala ang lalaking minamahal ko, 5 taon na ang nakakalipas. Mas nauna po akong nakapasok sa kumpanya. Siya naman ay pumasok makalipas ang 2 buwan. Timothy po ang pangalan niya. Timothy Delgado. Hindi niya tunay na pangalan. Palagi niya akong binibiro na napakagalang ko naman daw sa kanya kasi buong pangalan kung tawagin ko siya. Kaya tinatawag niya naman akong binibining Liza. Nainis po ako sa kanya kasi parang ang sarcastic kapag tinatawag niya akong binibini. Kaya para wag na akong mainis ay tinatawag ko na lamang siyang Timothy. Hindi ko na sinabi ang apelyido niya. Pero napakakulit po talaga niya. Kasi biglang nais naman niya ay Tim na lang ang itawag ko sa kanya. Hindi naman kami close kaya bakit ko siya tatawaging Tim? Kaya nakaisip na naman siya ng pang-asar sa akin. Sinimulan niya naman po akong tawagin sa buong pangalan. Kaya nagtunog formal at napakagaling niyang mang-asar, Papa Dudut. Sinabing hindi mo na ako kailangan tawaging binibini at hindi mo ako kailangang tawagin sa buo kong pangalan. Kulang na lang ipagkalat mo sa mga tao dito ang buong impormasyon tungkol sa akin eh. Hindi totoo yan. Hindi ko naman sinasabi ang birthday mo ah. Pilosopo ka talaga. Bakit? Kailan ba ang birthday mo? Sa January Lakas mo talagang mga asar no? Tsaka na nga, umanap ka na ng kausap mo. Sandali lang. Ito naman hindi na mabiro.
Sinabing hindi tayo magkabiruan. Close ba tayo? Tawagin mo na lang akong Tim. Hindi na kita kukulitin. Sige na, please. Oo na, ang kulit mo. Anong oo na? Anong oo na ano? Uy, inaasar ako. Ang kulit mo. Oo na, Tim. O ayan, masaya ka na? Teka, anong nangyayari? Aray, yung dibdib ko. Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ka nakangiti? Ang puso ko. Masakit ba? Halika, pumasok tayo sa loob ng building. Dadalhin kita sa klinik. Nawawala ang puso ko. Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Halika na sa klinik. Ang puso ko ninakaw. Ano bang sinasabi mo? Naku, nagdideliryo ka na yata. Ninakaw ang puso ko. Ninakaw mo. Ano? Ikaw ang lakas mo talagang manginis. Kaya ayaw kitang kausapin eh. Lumayo ka nga sa akin. Uy, bakit mo naman ako binatawan? Muntik tuloy akong matapilok. Bigat na ako sa pag-alalay sa'yo. Naglolo ko ka lang pala. Aalis na ako. Bahala ka sa buhay mo dyan. Sandali! Ito naman hindi na mabiro. Natuwa lang ako at sa wakas tinawag mo akong Tim. Kaya mula ngayon, Liz na ang itatawag ko sa'yo. Anong Liz? Unang-una, Liza ang tawag sa akin ng lahat. Pangalawa, hindi tayo close para bawasan mo ng isang letra yung nickname ko. Nickname na nga, pinaikli mo pa. Eh di, ako lang ang tatawag sa yung Liz dito. Parang alam mo na, terms of End that sentence kung ayaw mong hindi na kita pansinin forever. Okay, sige po ma'am. Sarcastic ka ba? Bakit mo ko tatawaging ma'am? Estudyante ba kita? Lisa lang. Lisa, okay? Nice. So, okay na tayo ha. Liza ang tawag ko sa'yo at Tim ang tawag mo sa akin. Tara. Anong tara? Uuwi na ako, no? Sakto! Hatid na kita. Oh, huwag ka nang umindi. May dala akong sasakyan. Para di ka na mahirapan sa biyahe. Doon lang ako nakapark. Lakad pa tayo ng konti. Uy, huwag kang mag-alala. Mabuti naman akong tao. Alam mo naman yun, di ba? Yun lang yung sasakyan ko. Oh. Tara na. Ang kulit mo! Tara na nga. Gusto mo kain muna tayo sa labas? Gusto mong iwan kita dito? O sige, saka na tayo kumain sa labas. Busog pa naman ako eh. Oh, nasa na yung sasakyan mo? Ayan! Motor? Papadudot din naman po sa minamalit ko ang motor at mga nagmomotor. Nagulat lang po ako kasi hindi pa ako nakakasakay sa motor sa buong buhay ko kasi medyo natatakot ako. At ayun na po, kahit na hindi pa ako nakakasakay ng motor, ay napilitan na din ako dahil iba talaga ang pagkakapursige ni Tim Papadudot. Hindi niya ako tinatantanan hanggat hindi napapapayag Papadudot. Kasi yung mga pagtataray ko sa kanya, arte ko lang naman talaga yon. Kasi una ko pa lamang siyang nakita ay parang may kilig na akong naramdaman. Feeling high school ako noon na crush yung kaklase pero kunwari ay nagtataray. Yun na yun, ang mismong pakiramdam ko. Pero syempre kahit sumakay na ako sa motor niya ay hindi ko talaga pinaramdam sa kanya na kinikilig ako Papadudot. Hindi naman siguro niya nahalata dahil sa higpit ng pagkakayakap ko sa kanya. Pero Papadudot, don't get me wrong ha. Kasi nga first time kong sumakay ng motor kaya takot ako. Yun ang dahilan ng mahigpit kong yakap sa kanya. Di naman siya nag-isip ng kung ano kasi ramdam niya din na nanginginig ako sa takot. Ginawa naman niya ang pangako niya na mag-iingat ng sobra dahil nga kasama niya ako. Sobrang bagal lang ng takbo ng motor niya para hindi ako matakot. Simula noon ay araw-araw na kaming magkasabay. Araw-araw na akong sumasakay sa motor niya sa loob ng isang buwan. Sa loob ng isang buwan ay 4 na beses na din ako nakapunta sa kanila. Nakilala ko si Tita Alona, ang nanay ni Tim. Tuwing Biyernes pag-uwi namin galing trabaho ay sinasama ako ni Tim sa kanila para iwan ang motor niya at sunduin si Tita Alona para magsimba. Matapos magsimba ay sa bahay nila kami maghahapunan dahil lagi nagluluto si Tita Alona. Papadudot kung ako ay patagong pagka-crush ang nararamdaman kay Tim. Pero si Tim ay ramdam na ramdam ko na hindi lang ako crush.
Ramdam ko ang pagmamahal niya sa akin dahil ang laki ng respeto niya sa akin, Papa Dudut. Pero syempre ayoko naman na mag-assume na sigurado ang pakiramdam ko. Kaya hindi din naman ako nagpapahalata na na-develop na sa love yung pagka-crush ko sa kanya. Dagdag pa ang pagtingin sa akin ni Tita Alona. Minsan nga ay mas kinakampihan pa niya ako kaysa kay Tim. Napakabait niya, Papa Dudut. Sobra ang pagmamahal niya kay Tim. Kaya lahat ng ginagawa ni Tim ay lagi nakasuporta siya. Kasama na ako doon, Papa Dudut, dahil nga sa pagmamahal ni Tim sa akin ay mahal na din ako ni Tita Alona at hindi itinuring na iba. Isang beses nga, Papa Dudut, holiday noon ay wala namang kaming usapan ni Tim pero nagpunta ako sa bahay nila para dalawin si Tita Alona. Tita, magandang tanghali po. Ay Lisa, halika tuloy ka. Si Tim lumabas lang, may bibilin daw. Sandali lang yon. Halika muna. Okay lang po, kayo naman talaga ang dinalaw ko. Eto po, may dala kong cookies, sugar-free po yan. Ay naku, salamat talaga at sugar-free pang pasalubong mo ha. Opo, para mas healthy. Sabi kasi ni Tim, ayaw nyo daw ng matatamis. Ay oo, mabuti na yung maingat. Sa edad ko, alam mo naman, malapit na sa sakit. Ay siya nga pala, huwag kang mawawala sa 70th birthday ko ha. Siyempre naman po. Sagot ko na po yung cake ha. May mabibilhan akong sugar-free na cake. Ay meron palang sugar-free na cake? Opo, meron po. Kung sa bagay, halos wala namang imposible ngayon eh. Marami na din kasi ang umiiwas sa sobrang asukal. Yung iba nga ang dahilan, hindi sa kalusugan kundi sa bulsa. Mahal na daw kasi ang asukal. Pero teka, anong lasa ng sugar-free na cake? Masarap naman po, tita. May tamis pa rin pero natural lang. Dapat tayong dalawa lang ang matamis dito sa bahay. Uy, nakakahiya kay tita. Hindi nakakahiya kay nanay yun, no? Ay oo, alam ko naman na mahal mo ang anak ko. Kaya huwag ka nang mahihiya sa akin. Oh, kita mo na? Ito talaga? Sandali, ano yan? Bakit butas yung laylayan ng pantalon mo, ha? Sumabit ako sa nakalawit na bakal dun sa may ginagawang kalye. Hindi ko napansin eh. Muntik na nga ako ma-off balance, buti na lang nakapreno ako. Ano ba yan? Bakit ba hindi nila i-check kung maayos ba ang paligid ng ginagawa nila? Nireport ko na, Nay. Sinabi ko sa kanila kaya ayun, inalis nila agad. Tapos tiningnan kung may mga nakausli pa. Napakadelikado nun ah. Okay ka lang ba? Uy, worried. Umayos ka nga, hindi biro yan. Paano kung merong nangyari sa'yo? Ay, napikon. Sorry po. Totoo naman ang sinasabi ni Liza, anak. Napakadelikado nun. Ay nako, nagkampiyan na sila. Dapat lang, naiinis ako sa'yo. Muntik na nga ako maaksidente, naiinis ka pa sa akin. Sige ka, pag nawala ako, iiyak ka. Hindi magandang biro yan ah. Anak, ayoko din ang biro mo ha. Oh, kumalma na kayo. Mabuti pa, kumain na tayo nitong dala ni Lisa. Sandali lang at aayusin ko ha. Huy, biro lang yung sinabi ko na mawawala ako. Hindi nga magandang biro yun. Sorry na, wala namang nangyari sa akin eh. Wala nga, paano kung meron? Nag-iingat naman ako. Pangako, mas mag-iingat pa ako lalo. Iisipin ko na lagi kang nakasakay sa motor ko para lagi ako mag-iingat sa pagmamaneho. Oh, ngiti ka na. Di ka ba nasugatan? Hindi, napunit lang tong pantalon ko. Kayang-kaya kong tahiin tong punit. Ako na magtatahi, hubarin mo na. Ha? Huhubarin? Ano ka ba? Nandyan si nanay oh. Uumpisahan mo na naman ako Oh, eh. Sige, Pikon na naman. Huwag ka nang mapikon. Natutuwa nga ako at sinorpresa mo ako sa pagdating mo ngayon eh. excuse me no. Nandito ako kasi dinalaw ko si Tita Alona at hindi ikaw. Sige nga, tingnan mo nga ako sa mata. Tapos sabihin mong hindi ako ang ipinunta mo dito. Naiinis na ako ah. Oo. Baka magkapikunan pa kayo dyan ha. Halina kayo rito sa mesa. Handa na yung merienda natin.
Papa Dudut, kahit napatawa na ako ni Tim ay hindi naalis sa akin ang aksidenteng kinasangkutan niya ng mga oras na yon, Papa Dudut. Malit na aksidente man yon pero aksidente pa rin. Nakakatakot kasi at alam naman natin ang mga nagmumotor. Sinasabi nila na laging nasa hukay ang isang paa mo. Natatakot ako sa kasabihang yon, Papa Dudut. Matapos ang merienda at kwentuhan ay nagpaalam si Tita Alona na magpapahinga daw muna siya, kaya naiwan kami ni Tim. Kinausap ko siya ng masinsinan, Papa Dudut. Sinabi ko na baka pwedeng wag na siyang magmotor. Sinabi ko na pwede naman kaming mag-jeep lang o mag-taxi sa tuwing may pupuntahan. Sabi niya ay napaka-convenient daw kasi ng motor, lalo na daw pag traffic. Madali lang daw umiwas at sumingit-singit. Alam kong mahirap pa siyang kumbinsihin kaya hinayaan ko na muna ang aking request. Pero ang sabi ko sa sarili ko ay makukumbinsi ko din siyang wag nang magmotor. Darating ang araw na yon, pangako ko sa sarili ko. Makalipas ang 1 linggo matapos yung minor accident na pumunit sa pantalon niya, ay pupunta na uli ako kina Tim. Pero sinundo niya ako, Papa Dudut. Ayon, nakamotor kaming bumiyahe. Maingat namang magmaneho si Tim mula sa amin hanggang sa kanila at maayos naman ang naging biyahe naming dalawa. Sobrang palagay na ang loob sa akin ni Tita Alona kaya open na din ako sa mga biruan namin. Hindi na ako nangingiming tumawa ng malakas kapag nagpapatawa si Tim. Kasi pag tumatawa ako mas tawang-tawa si Tita Alona sa tawa ko. Hanggang isang beses ay tinanong ako ni Tim kung takot pa daw ako sa motor matapos ang mahigit 2 buwan ng pagsakay ko sa motor niya. Sabi ko ay medyo hindi na. Aba Papa Dudut, biruin ba naman ako na yung mahigpit na pagyakap mo sa akin ay hindi nadala ng takot? Nabigla ako sa tanong niyang yon at hindi ko alam ang sasabihin pero dahil hindi na ako nahihiya, kahit nadinig pa ni Tita Alona ang tanong niya ay natawa na lamang ako. Ayon, doon siya nakakuha ng pagkakataon para sabihing mahal niya ako. Papa Dudut, mahigit 2 buwan na rin naman kaming araw-araw magkasama kaya hindi na ako nagpakipot pa. Kahit kaharap si Tita Alona ay sinagot ko din kaagad siya. Pero hindi pa pala yon ang araw na sosorpresahin niya ako sa mga tanong niya kasi isang araw na corner niya ako sa isang tanong, Papa Dudut. Ano to? Papatikin mo sa akin lahat yung nasa menu nila? Pero masarap naman ang pagkain nila dito, di ba? Masarap nga pero bakit ang dami mong in-order? Ang hirap tuloy magpigil ng kain. Teka nga, ano bang okasyon? Mamaya ako na sasabihin. Hintayin muna natin si nanay. Ano? Dadating si tita tapos pinakain mo na ako? Ano ka ba, nakakahiya? Dapat hinintay muna natin siya. Sabi niya kasi mauna na tayong kumain. Kasi baka medyo matagalan siya ng dating. May naasikaso pa raw siya eh. Pero parating na yun. Eh basta hihintayin ko muna si tita. Mamaya ako na itutuloy yung pagkain. Anak! Ayun na pala si nanay. Sabi sa'yo parating na siya eh. Mano po, Nay? Magandang tanghali po. Mano po? Ay, kaawaan kayo ng Diyos. Naku, pasensya na kayo ha. Kanina pa talaga ako tapos doon sa inasikaso ko. Yung traffic ang nagpatagal sa akin eh. Ay, napagod ako. Sabi sa inyo eh. Bibilang ko na kayo ng sarili niyong motor para kahit traffic, pwede kayong dumaan sa mga masisikip na daan. Tigilan mo nga ako. Unang-una, sa edad kong ito, pagmumotorin mo ako? Oh, ayaw niyo nun, Nay. Ang angas ng dating niyo pag nakamotor. Ito talaga, tigilan mo na nga si tita. Ay naku, laging ganyan yan, iha. Dati nga sabi ba naman, bibilihan niya raw ako ng leather jacket para daw magmukha akong action star, para daw walang mambastos sa akin. Aba, sabihin na natin na mukha akong nakakatakot. Eh pero hindi ba mas mukha akong tanga at naka-leather jacket ako sa init ng panahon? Uy, huwag mong pigilan yan, baka kabagan ka. Tita, ayoko pong tumawa. Ay iha, wag ka nang mahiya. Nakakatawa naman talaga eh. Hindi lang ako makatawa kasi nanunuyo itong lalamunan ko.
Inom po muna kayo. Ito po, tita, oh. Ay, salamat iha. Ayan. Ay, salamat naman at hindi natuyo ang lalamunan ko. Pwede na tayong tumawa. Ano nga ba yung tinatawanan natin? Yung tungkol po sa mukha kayong action star na naka-leather jacket sa ilalim ng mainit na araw. Sorry po. Itong anak ko na ito talaga, hindi na makabiro. Ayan ha, sinasanay ko na ang sarili ko ha. Anak, sige, sabihin mo na. Sabihin ng alin po. Liza, matagal na din naman tayong magkarelasyon. Siguro naman, pwede na tayong magpakasal. Okay ka lang? Tinatanggap mo ba ang proposal ko? Ha? Nabigla naman ako sa sinabi mo. Kung hindi ka pa handa, maiintindihan ko. Maghihintay ako. Ay, wala akong sinasabing ganyan. Siyempre, payag na payag ako. Ay nako, salamat naman sa Diyos. Pero iha, syempre kailangan pa din namin na hingin ang kamay mo sa iyong mga magulang. Kailan ba pwede? Kung kailan po kayo pwede, tita? Ano bang tita? Nanay na ang itatawag mo sa akin. Opo. Nanay? Yun! Ang sarap pakinggan! Huwag kang ngang maingay, nakakahiya sa ibang mga tao. Bakit ba? Masaya ako eh. Mga kaibigan, ito po si Liza, girlfriend ko. Pumayag na po siya na magpakasal kami. Napakasaya ng araw na yon, Papa Dudut. Plinano namin ang pagharap sa mga magulang ko para kunin ang basbas nila. Hindi naman ako nag-alala na hindi sila papayag. Kasi napakalambing ni Tim, kaya kuhang-kuha niya ang loob ng nanay at tatay ko. Hindi nga kinabahan si Tim nung sabihin niya ang pakay. Matapos noon ay nagsimula na kami magplano kung anong araw ang kasal. Kung saang simbahan, saan ang reception, hindi nakialam sa pagdidesisyon ang mga magulang namin. Inayaan nila kami sa lahat ng desisyon at hindi na din kami kumuha ng wedding planner. Kasi gusto ko din na hands-on ako sa paghahanda at pag-aayos ng lahat. Pero parang ramdam ko na ako lang lahat ang nagdidesisyon. Kasi naman Papa Dudut, sa tuwing tatanungin ko si Tim, ang lagi niyang sagot ay kung saan ang sa palagay ko'y maganda. Yun din ang desisyon niya. Sa gitna ng mga pagpaplano ay binuksan ko uli ang isang hiling na sana ay mangyari. Ano ba nga ayusin natin ngayong araw? Maghihintay lang tayo ng mga tawag kung may kailangan tayong puntahan. Yung venue ng reception, hindi ba natin pupuntahan? Napuntahan na natin yun. Sabi na naman natin ang mga gusto natin. Tatawag naman sila kung may iba pang kailangang malaman. Yung pagkain, okay na ba yung mga napili natin? Kailangan kaya natin puntahan uli? Baka may dadagdag pa tayo. Pwede naman nating itawag yun kung sakaling may idadagdag. Saka yun na yung mga pagkain, kumpleto na yun. Magdagdag na lang kung may additional guest pa tayo. Nabigyan na ba natin lahat ng invitation? Baka may mga nakakalimutan pa tayo na dapat imbitahin. Nabigay na lahat. Siguro naman naimbita na lahat ng dapat. Yung… Mag-relax ka nga. Sorry, mukha ba akong tensyonado? Gusto ko kasi maayos na lahat. Para wala na tayong iisipin 1 week bago ang kasal. Okay na lahat. Iba naman pag-usapan natin. Okay. Ilan ba gusto mong anak? Darating tayo dyan, saka na natin planuhin yan pagkatapos ng kasal. Okay. Akala ko kasi gusto mo nang planuhin yung dami ng mga magiging anak natin eh. Hindi yon. Ang sinasabi kong pag-uusapan natin ay yung pagmumotor mo. Pagmumotor ko? Oo. May request sana ako sa iyo eh. Ano yun? Gusto ko sana, huwag ka nang magmotor. Bakit? Basta natatakot ako pag nagmumotor ka eh. May ingat naman ako. Di ba pag nakasakay ka sobrang ingat ko magmaneho? Oo nga, maingat ka. Pero paano kung yung mga kasabay mo sa kalsada ang hindi maingat? Kung yan ang gusto mo, sige. Pero pwede ba hanggang matapos na lang natin ang pagpaplano sa kasal? Hindi ba pwedeng simula na ngayon? Tapusin na lang muna natin ang pagpaplano. Para mas madali tayong nakakapunta sa mga dapat puntahan. Pagkatapos nun, stop na ako. Sakto, si parang Bimbo gustong bumili ng motor. Pang-deliver lang daw dun sa subdivision nila.
Salamat at pagbibigyan mo gusto ko ha. Siyempre naman, magpapakasal na tayo. Kaya dapat kung may kailangan na alisin at baguhin, gawin na natin. Yun lang naman ang gusto kong alisin mo, yung pagmumotor mo. Wala ka nang dapat pang baguhin. Kasi pagdating sa ugali, perfect ka na. Sobrang husband material ka. At soon, perfect padre de pamilya na. Sabi nang antayin muna nating matapos yung kasal eh. O sige, sa huling araw ng pagbumotor ko, doon na natin pag-usapan ang plano kung gaano karami magiging anak natin ha. Ikaw talaga lagi kang may sagot. Oo na nga. Yun! Magandang usapang yon, Papa Dudut. Kahit mahal niya ang motor niya ay madali din naman siyang nakapagdesisyon na hindi na siya magmumotor. Pero kailangan muna naming tapusin ang lahat ng kailangan tapusin para sa kasal bago mangyari yon. Kasama ko siya sa lahat ng lugar, sa simbahan, sa lugar ng reception, sa pagbili ng mga souvenir, pagpili ng mga kakainin at lahat ng lugar ay magkasama kami. Maliban sa isang lugar, yung paggawaan ng mga isusuot namin. Ang sabi ko kasi gusto ko isorpresa sa kanya ang itsura ng wedding gown ko. At gusto ko din na sorpresa sa akin kung gaano siya kagwapo sa isusuot niyang damit. Pinilit nga niya ako na samahan siya kasi okay lang naman daw na makita ko ang isusuot niya. Pero hindi ako pumayag kasi gusto ko nga ay sorpresa. Pero noong araw na tinawagan siya ng sastre para daw maisukat ang damit bago tuluyang tapusin ang tahi ay bigla ko na lang naisipan na sumama sa kanya. Pero nabaliktad. Siya naman ang nagsabi sa akin na huwag na daw akong sumama para sorpresa. Alam ko na nang iinis lamang siya kaya kinulit ko na sasama ako. Pero hindi talaga siya pumayag. Umalis na siya ng araw na yon gamit ang motor niya at ang sabi niya ay may maganda daw siyang balita sa akin. Nagtaka ako kung ano yon. Ang sabi niya ay dahil huling lakad na daw ng pagpaplano yung sukat ng damit niya. Yun na raw ang huling araw na magmomotor siya. Natuwa ako sa mga sinabi niya, Papa Dudut, dahil sa wakas ay matutupad na ang gusto ko na huwag siyang magmotor. Nakita niya ang tuwa ko kaya niyakap niya ako at saka siya humalik sa akin at saka tuluyan ng umalis. Pumasok ako ng bahay na ini-imagine ang magiging itsura niya sa Amerikanang pinatahi niya. Pero sandali akong natigilan dahil naisip ko ang sinabi niya. Na yun ang huling araw na magmomotor siya. Ilang sandali lang ay may sumigaw sa labas. Tinawag ako dahil na-aksidente raw sa kanto si Tim. Na-aksidente si Tim, isang kanto lang ang layo sa amin. Patawid na daw si Tim nang biglang may kotseng nawala ng preno ang sumalpok sa kanya. Naitakbo sa ospital si Tim pero hindi na siya naisalba ng mga doktor. Wala na ang pinakamamahal ko, Papa Dudut. Lahat ng plano namin ay wala na. Dahil ang taong kasama ko para buuin ang mga pangarap ko ay hindi ko na makakausap. Siguro ay iniligtas ako ng pinakamamahal ko kaya hindi ako nakasamang maaksidente. Dahil noon naman, sa tuwing magsasabi akong sasama ako sa kanya ay hindi siya nagdadalawang isip at agad-agad ay isinasama niya ako. Pero ng araw na yon ay talagang pinilit niya na huwag akong sumama. Kahit na wala naman sa kanya kung makita ko ang damit niya o hindi. Ginawa niya ng dahilan ang huwag kong makita ang damit para hindi ako magpilit na sumama. Nagsisisi din ako dahil nawala sa isip ko na sabihan siya na mag-ingat ka. Ang damit pala na susukatin niya ay ang damit na susuotin niya sa kanyang paglisan. Masakit sa akin ang nangyari, Papa Dudut, pero nilakasan ko ang loob ko at tinapangan ang sarili ko dahil ako ang umalalay sa nanay ni Tim. Matanda na rin si Nanay Alona. Napakasakit sa kanya ang nangyari dahil si Tim ay ang kaisa-isa niyang anak. Kung maaari lang na gumawa pa ng isang Tim para hindi na mangulila si Nanay Alona ay gagawin ko. Pero hindi pwede. Ipinangako ko na lamang kay Tim na hindi ko iiwan si Nanay Alona. Lagi ko siyang dadalawin at kukumustahin. Makalipas ang isang taon ay sabay naming dinalaw ang libingan ni Tim, Papa Dudut. Pagkagaling sa sementeryo ay hinatid ko siya sa bahay. Pauwi na ako nang makakita ako ng magkasamang nakasakay sa motor. Biglang bumalik sa akin ang lahat ng alaala namin ni Tim
kapag sakay niya ako sa motor niya. Mahirap man papadudot pero kailangan na mag-move on ang sabi ko sa sarili ko. Sa huling pagkakataon ay sasakay ako sa motor para sa huling alaala ng pag-angkas niya sa akin. Pagkatapos noon ay susulong na ako sa susunod na kabanata ng buhay ko. Kaya naisipan kong mag-book sa isang app para sumakay sa motor at dito na nangyari ang isang bagay na napakahirap intindihin at ipaliwanag. Anak, hindi mo naman ako kailangang ihatid pa. Baka may gagawin ka pa at naistorbo kita. Nay naman, ano po bang storbong sinasabi ninyo? Gusto ko po itong ginagawa ko. Alam niyo naman kung gaano kayo kaimportante sa akin eh. Maraming salamat anak ha. Napakabuti mo. Kahit wala na si Tim, nandiyan ka pa din at hindi mo ako iniwan. Salamat anak. Salamat. O ano po yan? Umiiyak kayo. Ayaw ni Tim ng ganyan. Malulungkot yun pag nakita niyang umiiyak kayo. Pasensya ka na ha. Halika muna at kumain ka bago ka umalis. Naku, wag na po, Nay. May pupuntahan pa po ako. Nag-book na po ako ng motor na sasakyan ko. Malapit na rin pong dumating dito. Bukas na lang po, magdadala din ako ng laing na luto ni Mama. Oy sige, masarap magluto ng laing ang mama mo. Magluluto din ako ng paborito ni Tim na sinigang na bangus sa bayabas. Sige, Nay. Magkita po tayo bukas, ha? Ano po? Kaawaan ka ng Diyos. Mag-iingat ka ha. Papasok na ako sa bahay. Opo. Tim, miss na kita. Pangako, magmo-move on na ako. Nag-book ako ng motor. Sasakay ako ng motor sa huling pagkakataon. Ma'am Liza? Kayo po ba si Ma'am Liza? Ma'am, okay lang po ba kayo? Ha? Oo. Pasensya na. Nagulat lang ako sa boses mo. May kaboses ka kasi eh. Talaga po ba? Singer po ba yan? Kasi marami pong nagsasabi maganda raw ang boses ko pag kumakanta eh. Palabiro ka pala. Hindi singer ang kaboses mo. Kaboses mo yung... Hayaan mo na nga. Tara na. Ay sandali, wala po pala kayong sariling helmet. Pasensya na, di ko agad nailabas yung helmet na para sa pasahero. May iba po kasing pasahero may dalang helmet. Eto po ma'am. Malinis na po yan. Lagi ko pong ini-spray ng alcohol. Pero isprayan ko po ulit sandali ng alcohol bago niya isuot. Ayan. Ma'am, pwede niyo na pong isuot. Salamat. Sakay na po kayo ma'am. Bago po tayo umandar ma'am, check ko lang. Komportable naman po kayo sa pagkakaupo nyo? Ha? Oo, komportable naman. Salamat. Don't worry ma'am, ihatid ko kayo ng safe and sound. Maingat po ako, lalong-lalo na kung may sakay. Naalala ko yung boyfriend ko sa'yo. Napakaingat nun sa pagmamaneho ng motor. Pero yung bumangga sa kanya hindi nag-ingat eh. Ay, opo, may mga ganyan po talaga. Nakakainis yung mga kamote na yan. Kamusta na po si sir? Wala na siya. 1 taon na siyang wala. Babangloksa niya ngayon. Simula nung nawala siya, ngayon na lang uli ako sumakay ng motor. Ay, sorry po ma'am. Okay lang. 1 taon na din naman. Kailangan ko nang sumulong sa buhay ko. Sobrang bait po siguro ni sir, no? Oo. Alam mo ba, siya yung kaboses mo. Nakakatakot naman kayo ma'am. Ay, pasensya na. Hindi ko gusto na takutin ka. Sobrang nagulat lang kasi ako kanina nung tinawag mo ako sa pangalan ko eh.
Noong pagkatawag pa lang niya sa akin ng Ma'am Liza at kaboses niya si Tim ay parang nag-flashback sa akin noong una kong kinukulit noon si Tim sa hallway ng opisina namin. Buong biyahe kaming nagkwentuhan Papadudot at para akong reporter na nag-i-interview sa dami ng tanong ko. Gusto ko kasing madinig ang boses niya habang kausap ko siya. Nakapikit ako at iniisip ang mukha ni Tim na parang siya ang nagmamaneho habang nakasakay ako sa motor. Nalaman ko na graduate siya ng Bachelor of Science in Computer Science. Pero nagmamaneho muna ng motor para makaipon dahil may gusto siyang itayong negosyo na konektado sa kurso niya. Nagpakyut pa nga siya Papadudot kasi nung tinanong ko, ayaw niyang sabihin kung anong negosyo ang itatayo niya. Huwag na daw muna kasi baka maudlot. Ewan lang kung bakit ba naitanong ko sa kanya kung may asawa na siya. Sinagot niya naman na wala. May kasintahan daw siya dati kaso ay hindi rin sila nagtagal. Ayon sa kanya ay hiniwalayan siya dahil wala daw siyang oras para sa relasyon nila. Ayun nga, tuloy-tuloy ang kwentuhan namin sa buong biyahe. May mga tanong ako at sagot siya na nagkakatawanan pa kami na parang ang tagal na naming magkakilala. Papadudot, hindi naman sa defensive ako pero gusto ko lang talagang madinig ang boses niya. Kaya nakipagkwentuhan ako sa kanya kasi hindi ko naman masasabi kung makakausap ko pa ulit siya o kung may makakausap pa ako na kaboses ng boyfriend kong si Tim. Siguro pagkakataon na ng uli ang gagawa ng paraan kung magkikita at magkakausap pa uli kami. Malapit na akong buwaba at halos lahat na itanong ko na sa kanya maliban sa pinakaimportante ang kanyang pangalan. Hindi ko kasi nabasa yung pangalan niya sa app kasi wala ako sa wisyo noong nag-book ako. Noong matanggap niya yung booking ay itinago ko na kaagad ang phone ko. At habang nasa biyahe ay hindi ko naman makuha ang phone ko sa bag ko kasi kinakabahan ako Papadudot. Pagbaba ko ng motor at bago ko pa man may tanong ang kanyang pangalan ay nakiusap na siya na kung pwede raw ay makiinom para daw hindi na siya bibili ng tubig at matipid niya ang budget niya sa araw na yon. Niyaya ko siyang pumasok sa bahay pero nahiya siya at doon na lang daw siya maghihintay sa labas. Siyempre hindi ko na siya pinilit pa. Agad akong pumasok sa bahay para kumuha ng tubig. Sakto may bottled water pa ako na hindi nabubuksan sa ref. Paglabas ko ay saktong tinanggal niya ang helmet niya. Nang iabot ko na ang tubig ay tinanggal niya naman ang suot niyang mask. Noong ko unang naramdaman ang halo-halong emosyon. At hindi ko alam kung papaano ipapaliwanag yon. Tim? Ma'am, Timothy? ako nga po. Uy, ma'am! Ma'am, ano nangyari? Ma'am, gumising kayo! Ma'am! Ma'am, okay lang kayo? Ano nangyari? Bakit kayo naimatay? May masakit po ba sa inyo? Ma'am, ano po ba nangyari? Ano pong ginawa ko? Ma'am, relax lang po kayo ha. Eto po, uminom muna kayo ng tubig. Okay na kayo, ma'am? Kalmado na po ba kayo? Oo. Okay po. Bakit po kayo naimatay? Ano po bang nangyari? Para kayong nakakita ng multo eh. Yung binigay niyo pong tubig, napainom ko din tuloy sa inyo. Joke lang po. Pinapatawa ko lang kayo. Tim? Ikaw ba talaga yan? Opo, ako nga po. Yun din po yung pangalan na nakalagay sa app. Bakit po parang ngayon nyo lang na-realize yung pangalan ko? Hindi ko tinignan ang pangalan mo sa app kanina. Sobrang lalim ng iniisip ko eh. Ang nakita ko lang yung numero ng plaka ng motor mo. Bakit po gulat na gulat kayo na Timothy ang pangalan ko? Paano nyo rin po nalaman na Tim ang nickname ko? Ay, wag nyo na pong sagutin yung huling tanong. Obvious naman po kasi na kaya Tim dahil Timothy ako. Pasensya na po kayo ha. Pinapatawa ko lang kayo para ma-relax kayo. Tim, naguguluhan na ako. Mas naguguluhan ako, ma'am. Ano po bang nangyayari? Hindi mo ba talaga ako kilala? Hindi po. Ngayon ko lang po kayo naisakay. Timothy Delgado? Ano po? Ikaw si Timothy Delgado. Hindi po. Timothy Garcia po ako.
Nakakatakot naman kayo, ma'am. Napagkamalan niyo ako yung kakilala niyong Timothy. First time niyo lang po bang nakadinig ng may kapangalan? Joke lang po. Hindi lang sa pangalan eh. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa'yo. Sige po, ma'am. Makikinig po ako. Pwede bang samahan mo ako pabalik kung saan mo ako sinakay? Okay lang po sana, ma'am. Kaso, may schedule pa po ako ngayon eh. Baka malate po ako ron. Nagdadrive din po ako ng rent-a-car. May ihatid po ako sa Pampanga. 5 PM po yun, kaso may nakuha pa po akong isang pasahero sa motor bago ako umuwi. Pasensya na, ma'am ha. Hindi po sa nagdadahilan ako. Alam ko na. Kunin ko na lang po ang number nyo. Kontakin ko po kayo bukas pagbalik ko dito sa Maynila. Eto yung number ko. Pasensya na, pakopya na lang dyan sa cellphone. Hindi ko na maalala ang number ko, naguguluhan ako. Opo, ma'am. Ang gulo po talaga. Kung wala lang po akong gagawin ngayon sana sinamahan ko na kayo. Pasensya ka na ha. Mahirap ipaliwanag eh. Pero may tao na pwedeng maglinaw ng lahat. Sige po, ma'am. Eto na po ang cellphone nyo. Nakuha ko na po ang number nyo. Sinave ko na din po ang number ko sa phone nyo. Ma'am, nakatulala po kayo. Pasensya ka na. Huwag ka sanang mawirdohan sa akin ha. Actually, mas lalo ako naging interesado kung ano yung gusto nyong sabihin eh. Paano, ma'am? Kailangan ko na pong pick upin yung pasahero ko. Sige po, Ma'am Liza. Lisa na lang please. Lisa na lang ha, tanggalin mo na din yung po. Okay, sige, alis na ako. Mag-iingat ka. Salamat. Bye, Liz. Para akong binuhusan ng malamig na tubig nang tawagin niya akong Liz dahil yon ang gustong itawag sa akin noon ni Tim. Pero hindi ko siya pinayagan. Ang salitang mag-ingat ka na hindi ko nasabi kay Tim bago siya na-aksidente ang nasabi ko sa taong ito na hindi ko alam kung kilala ko na o ngayon ko lang nakilala. Maniwala kayo sa hindi, ako mismo ay nagitla sa mga pangyayari. Mistulang eksenang hango sa isang pelikula ang pagkakita namin dalawa. Sadyang ayaw magpatalo ng utak ko at patuloy na iniisip nito na guni-guni ko lamang yung nangyari. Hindi totoo. Pero mali ako, mas totoo pa ito sa inaasahan ko. Gulong-gulo ako papadudot at kinabukasan ay tinignan ko ang aking telepono. Tinignan ko kung nandun ang numerong nilagay ng mahiwagang lalaking yon. Nandun nga papadudot. Ibig sabihin ay hindi pa naginip ang nangyari. Nahihiya akong tumawag kaya nag-text na lamang ako. Kinumusta ko siya at hinintay ko ang sagot niya. Pero hindi ito sumagot kaagad at ilang sandali ay biglang tumunog ang cellphone ko. Nag-reply na pala siya sa text. Humingi siya ng pasensya na natagalan siyang sumagot kasi kauuwi niya lang. Willing daw ito na pumunta kung papupuntahin ko. Kaya binigay ko ang address ni Nanay Alona at sinabing magkita kami doon ng tanghali. Matapos kong mag-ayos ay pinuntahan ko na si Nanay Alona. Nung una ay inalo ko muna siya at kinumusta saka ko tinanong kung may kapatid nga ba si Tim. Ganoon na lamang ang pagkabigla ni Nanay Alona sa tanong ko. Napaluha siya at ikinuwento sa akin ng isang lihim na ayaw na sana niyang maalala. Hindi na nakilala ni Tim ang kanyang ama dahil noong nagbuntis si Nanay Alona ay madalas na ang pagtatalo nila. Sa isang probinsya sa Visayas na katira noon sina Nanay Alona, ang kanyang pag-aasawa ay isang arranged marriage kaya hindi maganda ang pagsasama nila. Pinantaan siya nito na matapos niyang ipanganak ang ipinagbubuntis ay kukunin niya ito at ilalayo. Pero bago pa man nakapanganak si Nanay Alona ay naghiwalay na sila hanggang dumating ang araw ng kanyang panganganak. Sa bahay siya nagsilang sa tulong ng kanyang kapatid at laking gulat ng kapatid niya nang makitang may isa pang sanggol. Kambalang pinanganak ni Nanay Alona. Napakasaya ni Nanay Alona at pinangalanan niya ang kambal na Timothy at Tomas. Hindi na nagparamdam ang kanyang asawa at naging maayos naman ang buhay ng mag-iina. Napabinyagan niya ang mga bata, malulusog ang mga ito. Ang unang taon ng kaarawan nila ay abala si Nanay Alona at kapatid niya sa paghahanda. Ang kapatid ni Nanay Alona ang gumagawa ng mga ginupit na letra para idikit sa pader.
Nakadikit ang maligayang karawan Timothy at kulang pa ang mga nagawa kaya kasalukuyan niyang ginugupit ang ilang pang letra. Nabubuo naman ng salitang at Tomas. Nang utusan ni Nanay Alona ang kapatid na bumili ng gulay dahil kinulang ang sahog para sa pansit. Umalis ang kapatid bitbit si Timothy para pumunta sa palengke. Naiwan sa bahay sina Nanay Alona at Tomas. Nasa kuna si Tomas sa may sala nang balikan ni Nanay Alona ang niluluto. Nang biglang dumating ang asawa niya. Kinuha nito ang bata at itinakas. Sa bilis ng mga pangyayari ay hindi na malaya ni Nanay Alona na nakuha na pala si Tomas sa kuna. Wala na nang naabutan si Nanay Alona. Naguluhan siya at pilit na inintindihan nangyari kung paanong biglang nawala si Tomas sa kuna. Hinanap ni Nanay Alona si Tomas at sinubukan niyang lumabas ng bahay nang dumating ang isang nagmamadaling kapitbahay upang sabihin na kinuha ng dating asawa ang anak niya. Nadurog ang puso ni Nanay Alona ng panahon na yon. Palibhas ay hindi alam ang gagawin kaya hindi niya alam kung paano mababawi ang anak. Hanggang sa lumipas ang panahon. Ilang taon kong dinamdam ang pangyayaring yon. Bakit mo ba biglang naitanong yan? Nay, may nakilala po ako. Kamukhang kamukha ni Tim. Hindi ako makapaniwala nung makaharap ko siya. Akala ko nagmumulto si Tim pero kausap ko siya at nahawakan ko. Ha? Diyos ko! Nay, huminahon kayo. Anak ko yun! Sigurado si Thomas yun! Magkamukha sila ni Tim nung bata pa sila, kaya hindi ako magkakamali. Siya yung nawawala kong anak! Nay, Tim din po ang pangalan niya. Pero iba po ang apelyido. Garcia po. Apelyido yun ang kanilang ama. Ang apelyido na ginagamit ni Tim ay apelyido ko. Siguro nung araw na kinuha si Thomas, pangalan pa lang ni Tim ang nakadikit sa pader noon. Marahil iniisip ng ama niya na ang nakuha niyang bata ay si Timothy. Hindi niya din alam na kambalang naging anak namin. Diyos ko! Sana siya si Thomas! Parang ako pala, Diyos ko! Bago man lang po magpantay ang aking mga paa! Huminahon kayo, Nay. Pinapunta ko siya dito kasi gusto ko din malaman kung ano bang nangyayari. Parating na po siya, nag-text na siya sa akin. Ibinigay ko yung address dito. Alam na niya ang lugar na to kasi dito niya ako sinundo ng motor kahapon. Tao po! Liza! Diyos Nandiyan ko! ka ba? Boses ni Tim yun! Siya na po yan. Nay, huminahon kayo ha. Papapasukin ko lang siya. Magandang tanghali, Liza. Tuloy ka. Ay, magandang tanghali po, Nay. Diyos ko! Anak ko! Po? Anak! Ako ang nanay mo! Kinuha ka sa akin ng tatay mo noong 1 taon ka pa lang! Ano po? Ikaw si Thomas! Kakambal mo si Timothy! Thomas ang totoo mong pangalan, anak! Naguguluhan po ako. Anak! Patawarin mo ako! Hindi kita naipaglaban! Bigla ka kasi kinuha ng tatay mo at hindi ko alam kung saan ko siya hanapin noong mga panahong yun. Pero kahit ganon, hindi ako tumigil sa paghahanap sa'yo. Alam na kakambal mo ang tungkol sa'yo. Ikinuwento ko ang nangyari, kaya siya man ay hinahanap ka rin. Pero wala kaming alam kung saan ka matatagpuan, anak ko. Kaya pala ang nakilala kong nanay, palaging sinasabi sa akin na hindi niya ako anak. Akala ko noon inampun lang nila ako. Para akong ibang tao sa bahay na yun. Gusto kong malaman ang totoo pero sa tuwing tatanungin ko si tatay, nagagalit siya at sinasaktan niya ako. Kaya itinigil ko na ang pagtatanong at
Tinanggap ko na lang kung anong meron ako noon. At ang meron ako noon, yung sarili ko lang. Patawarin mo ako, anak ko. Ginawa ko ang lahat. Alam ng Diyos yun. Alam ng Diyos kung paano kita hinanap. Kami na kapatid mo. Anak, mahal na mahal kita, anak ko. Nay! Salamat, Liza. Salamat din at pinigyan mo ako ng dahilan para makausad. Anong ibig mong sabihin? Saka ko na ipapaliwanag. Ang importante ngayon, nakita na kayo ng tunay na nanay mo. Nasaan na pala ang kapatid ko? Anak, wala na siya. Naaksidente siya sa motor nung 1 taon. Oh, ay, oo nga pala. Nakalimutan ko. Nabanggit nga po pala yun ni Liza nung una kami nagkita. Huwag ka nang malungkot. Siguro, masaya na siya ngayon kasi nakita na kita sa wakas. Bukas kung wala kang gagawin, puntahan natin yung puntod niya. Sige, gusto kong pumunta doon. Salamat, Liza. Hindi na ako sasama bukas, ha? Magluluto ako ng pansit. Yun ang handa ninyo nung unang kaarawan nyo. Pero hindi mo na natikman. Gusto kong lutuin uli ang pansit na yun. Bilang muli natin pagsasama-sama. Dahil nabuhay muli ang kapatid mo dahil sa'yo. Hindi lang ikaw ang bumalik sa akin, anak. Pati si Timothy. Papadudot nang marinig ko ang sinabi ni Nanay Alona na nabuhay muli si Tim dahil sa kanyang kakambal. Sana'y totoo din para sa akin. Pero hindi. Hindi ko na uli makakapiling pa ang pinakamamahal ko. Pero para kay Tim ay tatanggapin ko na lamang ang lahat ng nangyari. Oras na nga talaga ng pag-move on. Nakakalito, Papadudot, kasi pareho sila ng pangalan pero hindi na siguro kailangan na magpalit pa ng pangalan si Timothy para ibalik sa Thomas ang pangalan niya. Kasi yun na din naman ang kinalakhan niya. Sa mga papel na pinagawa ng tatay niya para sa kanya ay puro Timothy ang nakalagay na pangalan. Saka isa pa ay okay na din at Tim din ang pangalan niya. Parang nandyan pa din si Tim ko. Don't get me wrong, Papadudot, ha. Sabi ko nga ay naka-move on na ako. Pero ayaw ko namang totally kalimutan si Tim. Sa bahay na ni Nanay Alona nanirahan si Tim dahil napakahabang panahon ang nawala sa kanilang dalawaan na magkasama. Kaya kailangan nilang habulin ang mga panahon na nangulila sila sa isa't isa. Masayang masaya ako dahil bukod sa akin ay naka-move on na din si Nanay Alona. Oo, wala na nga ang boyfriend kong si Tim pero buhay na buhay siya sa lahat ng aspeto sa katauhan ng kapatid niyang si Thomas o Timothy. Dahil nga doon ay nakatira si Timothy kay Nanay Alona at dahil madalas ko pa din dinadalaw si Nanay Alona ay madalas din kaming magkasama at nagkwekwentuhan. Papadudot, para kaming soulmates dahil ang gaan ang loob namin sa isa't isa. Ayoko maging unfair, ayokong isipin na kaya ako close sa kanya dahil nga si Tim pa din ang nakikita ko. Kasi habang tumatagal ang panahon, kahit pala sila kambal ay may mga pagkakaiba din pala sila. Pareho sila ng sense of humor pero si Tim ay pag seryosong topic ay nagiging seryoso. Si Timothy ay iba. Kasi para sa kanya pag seryoso ang topic ay pinipilit niyang hanapan ng paraan para maging magaan ito. Ayaw niya daw ng mga nakakalungkot. Kasi halos buong buhay niya ay malungkot na. Kaya ayaw niyang nakakakita ng nalulungkot. Papadudot na kumbinsin na rin namin ni Nanay Alona si Timothy na huwag nang magmotor. Dahil nga hindi maganda ang nangyari kay Tim dahil sa motor. Sinuportahan din ni Nanay Alona ang negosyong pangarap ni Timothy. May computer shop na siya. All around ang shop mula repair hanggang sa pagpuprogram at kung ano-ano pang may kinalaman sa computer, kaya ni Timothy. Kampante kami sa mga ginagawa namin, Papadudot. May tinatawag kaming relax day, yun ang araw ng day off ko, na kung saan ay araw din na sarado ang shop ni Timothy. Okay naman ang mga paglabas-labas namin para kumain at mag-aliw
hanggang isang araw. Bakit ba paborito mong pumunta sa park na to? Alam mo, sa totoo lang, hindi ko rin alam. Baka naman may naaalala ka kapag nagpupunta ka dito. Wala naman. Para kasing napapanatag yung utak ko pag nandito ako. So nagpupunta ka dito mag-isa? Hindi. Ayoko namang isipin ng mga taong nakakita sa akin na loner ako. Sino kasama mo? Iba-iba, mga kaibigan ko. Alam mo bang si Tim? Yung kakambal mong si Tim, gustong gusto ring pumupunta sa park na to. Talaga? Bakit ganun? Anong bakit ganun? Ang liit lang naman itong park. Kung nagpupunta siya dito noon pa, bakit di kami nagkita kahit minsan? Mahiwaga talaga ang buhay eh. Siguro nga. Ikaw ba ang lagi niyang kasama dito? Minsan, pero di gaya mo, kaya niyang tumambay dito mag-isa. Mag-isa siya dito pag nagkakasamaan kami ng loob. Pagkagaling dito, makikipagkita na siya sa akin. Tapos ang saya na niya at patatawanin na naman ako. Weak ako kaya ayun, natatawa na lang ako tapos okay na kami. Napakabait pala ng kambal ko. Alam mo ba mula nung nalaman kong may kakambal ako at alam ko din na hindi ko na siya mayayakap? Alam mong ginagawa ko? Tumitingin ako sa salamin tapos niyayakap ko ang sarili ko. Ang weird pero ang cute. Alam mo ba, sa totoo lang, sa tuwing ginagawa ko yun, parang nararamdaman ko din na niyayakap niya ako. Pero, sinong mas gwapo sa amin ni Tim? Kahit magkamukhang magkamukha kayo, kung ako ang tatanungin kung sino ang mas gwapo, siya. Hindi naman ako magtatampo dun. Kasi dahil kambal kami kaya pakiramdam ko ako rin yung sinasabihan mong gwapo. Wala talagang ligtas sa'yo, no? Parehong-pareho kayo. Lahat ng hirit ng iba, lagi kayong may sagot. Speaking of sagot, dahil sinagot mo ang lunch kanina, sagot ko naman ang merienda ngayon. Kaya diyan ka lang, may bibilin ako. Yung sikat na siopaw at pork siomay dun oh. Sandali lang ha. Aba, bilisan mo. Baka ako naman ang pag-isipan ng mga tao na loner. Mabilis lang ako. Luto naman na yun eh. Sandali lang, babalik ako agad. So, ikaw yung pinalit sa akin? Ha? Ako bang kausap mo, miss? Di pa ba obvious? Sa'yo ko nakatingin, diba? Natakot ako bigla eh. Baka kasi may nakikita ka na hindi ko nakikita. Pilosopo ka. Yan ba napulot mo kay Tim? Sandali, miss ha? Kasi medyo nakakagulat ka. Bigla ka na lang nagsasalita dyan. Hindi ka man lang nagpapakilala. Girlfriend ako ni Tim. Teka lang ulit, miss ha? Girlfriend? Ang alam ko, walang girlfriend si Tim. Wala na nga kasi inagaw mo siya. Sandali nga. Writer ka ba? Ang dami mong naiisip eh. Sinong inagaw? Sinong nang agaw? FYI miss ha, wala akong inaagaw. Teka. So ikaw pala yung ex ni Tim. Hindi pa official na ex. Ano pang kailangan para maging official? Pirma ng prinsipe ng Dubai? Pwes, sorry. Di niya mapipirmahan kasi busy siya. Ang lakas mo mang asar ha? Sandali nga. Bigla kang lalapit dito tapos may topic ka na agad? Ibig sabihin kanina ka pa nakikinig dyan? Anong nakikinig? Nadinig ko lang. Malaking diferensya nun. Nakikinig o narinig, pareho lang yon. Pinakinggan mo pa din. Tsaka sino ka ba? Hindi ka muna nagpakilala. Hindi na importante yung pangalan ko. Ang pinag-uusapan natin dito, yung pangaagaw mo. So ayaw mong sabihin ang pangalan mo? Huhulaan ko na lang. Dahil nakikinig ka sa usapan ng may usapan, I therefore conclude na ang pangalan mo, Marites. Kanina ka pa! Lorena! Oh, so Lorena palang pangalan mo. So, ngayon alam mo na. Anong ginagawa mo dito? Bakit? Sa inyo ba tong park para pagbawalan mo akong pumunta dito? Siya ba? Siya bang pinagpalit mo sa akin? Tumigil ka nga. Huwag kang mag-eskandalo dito. Nakakayayang ginagawa mo. Si Liza to. Kaibigan ko siya. O paano? Maiwan ko na kayo ha. Pag-usapan niyo yung problema niyo. Huwag niyo na akong idamay. Liza, sandali! Saan ka pupunta? Kinakausap pa kita! Huwag ka nga maingay. Nakakahiya. Halika na. Ihatid na kita. Doon na tayo mag-usap sa inyo.
Iniwan ko silang dalawa, Papa Dudut, at hindi ko alam kung dahil ba sa ayaw kong madamay sa gulo nila o dahil noong sabihin ni Timothy na magkaibigan lamang kami. Hindi ko alam kung ano yung nararamdaman ko noon doon ko na-realize na nahuhulog na pala ang loob ko kay Timothy. Pero hindi po pwede. Pinilit kong tanggalin yung pakiramdam sa isipan ko. Kaya yon, dumalang na ang pagpunta ko sa bahay nila ni Nanay Alona. Kung pupunta man ako ay kakapustahin ko lamang si Nanay Alona at saka aalis na kaagad ako. Hindi na rin ako sumasama sa mga imbitasyon ni Timothy. Bisi-bisihan ako lagi, Papa Dudut. Natatakot kasi ako. Alam ko naman na walang masama kung maging kami. Hindi naman sa tinutuhog ko ang kambal pero wala naman din ang boyfriend kong si Tim kaya pwede na akong umibig muli. Pero ganun pa man ang isip ko ang pinaglalabanan ko. Oo nga, pwede na akong umibig pero hindi kay Timothy na kakambal ni Tim. Walang masama pero kailangang pigilan ko ang nararamdaman ko. May hangganan talaga ang lahat ng bagay, Papa Dudut. Dumating ang panahon na kailangan nang magtapos ang pagkakaibigan namin ni Timothy. Dumating na rin ang dikta ng aking damdamin na kailangan ko nang mag-asawa at umusad na sa buhay, Papa Dudut. Yung trahe de boda ko na pinatahi noon ay hindi na din naman nasayang. Dahil yun na rin ang isinuot ko nitong kinasal ako. Bagamat alam ng aking mapapangasawa ang story ng damit na yon ay masaya naman siyang pumayag na yon ang suotin ko. Hanggang dyan na lang po, Papa Dudut. Salamat sa pagbibigay ng oras sa aking sulat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Mrs. Maria Elizabeth May Delgado Garcia. Deja vu, pa bang matatawag ang lahat ng pinagdaanan ni Liza? Mula sa malungkot na pangyayari ay natapos pa din ng masaya. Sabi nga ay mapaglaro daw ang tadhana pero siguro kung pipilitin mong gawing positibo ang isang negatibong bagay, ay ililiko at ililiko pa din ang tadhana ang katapusan para maging masaya. Kaya anuman ang nangyayari, huwag tayong mawala ng pag-asa. May pagsubok man, tuloy pa rin ang buhay. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories Forever. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.